Sandali, tingnan ko kung mare-research ko Puro bato guys, ang rumaragasa, hindi na tubig eh. Yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mga bato yon. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Mga bato. Tingnan ko kung ano ko Tingnan natin kung ma-search ko. Just to give you an idea of how big. Yung puro bato ang rumaragasa. Sandali Ito pero hindi masyadong kita Tingnan nyo guys Meron talaga yung isang video na talagang puro bato tapos mga tipak-tipak na bato na may mga malalaki pa. Bato, as in bato talaga ang makikita mo. So, yung mga netizens ay nagsisigawan kasi bakit ganun yung baha? Puro mga bato, no? So, explain ko sa inyo kung bakit guys, no? Kung bakit ganun. Bakit mga bato? Yan. Okay, explain ko sa inyo Ito kasi ang nangyari guys, no? Noong 2020, mga kaibigan, kinalbo nila ang Dolomite, ang Dolomite Mountain, no, sa Cebu. Kinalbo. Bakit kinalbo nila? Dinala po nila sa Manila Bay. 2020 white sand in Manila Bay. Crush Dolomite from Cebu. Cebu, Philippines. The white sand used in the nourishment project at the Manila Bay is crushed dolomite boulders from Cebu, not synthetic or coastal sand. Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda clarified yesterday. Yan. So hindi po synthetic ang inilagay sa Manila Bay, kundi ito po ay talagang dolomite, no? Kinalbo po nila. Yan po ang ginawa nila no sa Cebu, no? So ito po yung nilagay nila sa dolomite, ayan yung white sand na nilalagay nila diyan sa dolomite, galing po yan sa Cebu. Bundok po yan ng dolomite at yan po ay kanilang giniba doon sa Cebu at inilagay po nila sa Manila Bay. So, isa po yan sa nakikita ko na naging dahilan kung bakit wala nang proteksyon Wala nang proteksyon ang Cebu. No? Kumbaga mga kaibigan, yung siyempre, kinras mo yung bundok ng dolomite, kinuwari mo, pinagtatanggal mo yung mga dolomite doon para ilagay sa Manila Bay. So, ang nangyari mga kaibigan, nagkaganyan. Nakita nyo yung rumaragasa, puro bato. Wala nang proteksyon yung Cebu. Isa yan sa kalokohan na ginawa ng Duterte administration. Hindi pa kasama dyan yung iimbestigahan ngayon na dolomite sand. Ibang topic naman yan, no? So, dito lang tayo muna sa Cebu. So, yan po ang kalokohan ng Duterte administration na ginawa po ng Duterte administration. Kaya yung mga tao, mga DDS sa Cebu, mag-isip-isip kayo. Yan ang inyong pinagtatanggol. Ipinahamak kayo. May mga tao na namatay dahil sa Duterte administration. Diba? Dahil sa Duterte administration, ipinahamak kayo. 2022 yan. Hindi nyo kita. September 5, 2020, no? 2020, September 5, 2020. White sand used in the nourishment project at the Manila Bay is crushed dolomite boulders from Cebu. Galing Cebu, mga kaibigan, no?
tingin pa tayo dito ng ano. Yan po ang naging dahilan. Isa yan sa naging dahilan, mga kaibigan, no? Yung ginawa nilang, yung ginawa po nila na ano ba tawag yung pagsira sa ating kalikasan. Ayan. Isa yan, mga kaibigan, sa dahilan, no? A bulldozer is seen working on the white sand, actually crushed dolomite rocks poured along the shoreline of Manila Bay on September 6, 2020. The house inquiry into the artificial beach along Manila Bay will begin on November 17. Magkakaroon po ng dolomite investigation, no? Dolomite beach, dolomite investigation, no? Yung sa Manila Bay. Sa November 17, magkakaroon, no, ng house probe. Yan. Dapat lang talaga, no? Kasi hindi po maganda yung ginawa ng Duterte administration. Yan. Manila's new white sand coast is a threat to marine life, group says. Yan. Yan. Crushed dolomite boulders. Ito. Crushed dolomite boulders used in Manila Bay sand overlay. Yan. Saan po ito nanggaling? DENR Undersecretary Benny Antiporda said Thursday, the crushed dolomite boulders came in from Cebu. Galing ng Cebu. Ang daming naapektuhan, mga kaibigan. Ang daming naapektuhan dahil sa kalokohan ng Duterte administration. Yan po. Yung inyong iniidolo na Duterte, pinahamak kayo. Di ba? Yan. So, tingnan natin, mga kaibigan. Tingnan natin. Ito pa, ha? Yan. So, magkano daw, guys? Magkano daw yung tingnan natin, ha? Yan. Lumalabas na, mga kaibigan, yung mga tunay na nangyari, no? Yan. So, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, alam na po nila ang nangyari, no? Nagkaroon na po sila ng investigation. In fact, mga kaibigan, pinasabog nga po ni Greco Bellica na merong mga congressman na sangkot, no, dito sa DPWH, mga flood control ghost projects. Sinabi na po ni Greco Bellica. At ibinigay ang report kay Rodrigo Duterte. Pero bakit walang ginawa si Rodrigo Duterte? Bakit hindi nila kinasuhan? Ito po ang dahilan. Kasi mai-involve po ang kanyang anak. Mai-involve po dito si Pulong. Alam niyo ba, mga kaibigan, kung sino yung nasa Appropriations Committee sa panahon po ni Digong? Ang nasa Appropriations Committee sa panahon ni Digong ay ang best friend ni Pulong Duterte na si Eric Yap. Best friend ni Pulong Duterte. At alam niyo rin siguro, mga kaibigan, na nakita din po along the investigation na merong itong si Pulong Duterte at si Eric Yap ay merong ginawa patungkol sa mga proyekto ng mga flood control dahil sila din po ngayon ay talagang iniimbestigahan. Yan. So si Eric Yap po, BFF po ni Pulong Duterte na nasa Appropriations Committee noong 2019. At pagkatapos, mga kaibigan, pagko-connect natin ito, si Saldico naman, guys, ay naging kongresista noong 2019. Si Saldico naging kongresista noong 2019. Si Saldico ay meron din pong kaugnayan sa mga Duterte. At kay Sara Duterte. Yan. Ito.
Basahin ko. Ako Bicol Party List forges alliance with hugpong ng pagbabago. Ako Bicol Party List has forged an alliance with hugpong ng pagbabago. The regional party formed and chaired by Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kitang-kita na natin kung sino ang mga salarin. Diba? Kitang-kita na natin ngayon. So, every evidence leads to Duterte's. Duterte. Yung mga ebidensya nagtuturo sa mga Duterte at sa kanilang mga kaalyado. Remember mga kaibigan, ang sabi ni Sara Duterte, yung inilaglag niya yung administrasyon ng tatay niya, no? Na nung DepEd Secretary daw siya, nagpa-imbestiga daw siya, no? Yung nangyari daw na korupsyon sa laptop. Remember yung mga overpriced laptop ng DepEd sa panahon ni Digong? Nagpa-imbestiga daw siya. At nakita daw niya doon si Saldico. Yung SunWest Corporation daw ni Saldico ay yun daw yung nagbag ng kontrata, no, sa pagbili ng laptop ng mga overpriced. Kaninong panahon yun? Kay Digong. Kay Digong. 2020, 2021 yun. Yung anomalya ng laptop sa panahon ni Digong sa DepEd. At ang sinabi ni Sara Duterte na may sabuatan daw sa DBM, no? PSDBM. Ano ba yung PSDBM? Di ba ang PSDBM ay departamento ng Department of Budget? Yan po ay sa Malacanang. Malacanang yan. So meaning to say, in the time of Rodrigo Duterte, si Saldico ay napepenetrate na niya ang Malacanang. During the time of Rodrigo Duterte, ay meron na palang impluensya si Saldico. Biruin mo napapasok na ni Saldico ang Malacanang, PSDBM. Nakapangontrata na siya. Siya na yung binigyan ng contract, napakalaking contract tungkol sa pagpuprocure, pagbili ng laptop ng mga overpriced. Kumita ng husto si Saldico. So meaning to say mga kaibigan, matagal na palang ginagawa yan ni Saldico, panahon pa pala ni Duterte. Diba? Kita na natin. Every evidence leads to Duterte administration. Diba? Anong masasabi niyo mga DDS? Anong masasabi niyo ngayon? Wala kayong masabi, no? Kaya ang sasabihin na lang dyan, ay ang lapad ng noo mo, ay matanda ka na, ay puro na lang pagpuna sa itsura ko. Kasi wala na kayong masasabi. Kasi ang mga sinasabi ko ay may mga resibo at may katotohanan. Puro na lang kayo, ay magkano ba? Magkano kinita mo? Kasi wala kayong masabi. Kasi totoo yung mga sinasabi ko dahil meron akong mga resibo. So, dahil pala na-i-implicate si Eric Yap at saka si Pulong Duterte at saka si Saldico na puro lahat kaalyado ng Duterte administration, yan ang rason kung bakit hindi nila kinasuhan ang mga congressmen na to at hindi nila pinakulong ang mga congressmen na ito. Meron tayong resibo. Di ba? May resibo tayo dyan. Hindi tayo magsasalita ng basta-basta lang na walang resibo. Ito. Napangalanan ng mga kongresista at contractors ng Komisyon na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa labing hanggang briefing itong weekend, sinabi ni Belica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala si Belica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang influensya para makinabang sa proyekto. At dawit din daw dito ang ilang district engineers ng DPWH. Sabi dito, tumanggi.
So tumanggi, no? Tumanggi si Greco Bellica, no? Na pangalanan lahat. Yeah, 'di ba? Tumanggi si Greco Bellica na pangalanan kung sino-sino yung mga yun. Bakit ayaw niyang sabihin kung sino-sino yung lumabas sa investigasyon? Kasi nga naman, Eric Yap, best friend ni Pulong. Pulong Duterte, anak ni Digong. Saldico, kaalyado din. Oh, bakit nga ba naman, bakit niya ibubulgar? Ayaw ni Duterte ng ganun. Kasi kay Duterte, kapag kaalyado, protektado. Yan ang slogan ni Duterte. Kapag kaalyado, protektado. Diba? Unlike ngayon, sa panahon ni PBBM, walang protektado kahit ikaw ay kaalyado. Tignan mo ang nangyari kay Secretary Bonoan. Sinibak at ngayon ay may kaso na. Si Secretary Bonoan ay isang loyalista. Ang kanyang mga pamilya, kamag-anak ay loyalista from Ilocos Norte. Pero walang pakialam si PBBM kapag ikaw ay, kahit kaalyado ka niya, kapag ikaw ay may kasalanan, kailangan kang kasuhan, kailangan kang makulong. Pero syempre, dinadaan sa due process. Kailangan maipagtanggol ni Secretary Bonoan yung kanyang sarili. Kailangan maipalabas niya dyan na talagang wala siyang alam totally. Diba? Oh. Yan ang Pangulo namin. Hindi nagtatago, hindi nagpoprotekta. Pero sa panahon ni Digong, nung ibinigay ni Greco Bellica kay Digong, ang kung sino, yung mga sangkot, nandiyan na ang report, nakita ngayon ni Digong, hala, implicated si Eric Yap, hala, nandito rin si Pulong, hala, nandito rin si Saldico. Ay naku, wag na natin itong ilabas, itago na lang, itago na. Wag nang kasuhan. Yan po ang nangyari sa panahon ni Digong. Hindi tayo nagbibintang dito. Meron tayong ebidensya eh. Ito, may ebidensya tayo. Ayaw mo ng video. Ayaw mo ng video, basahin natin yung Tumanggi si Greco Bellica. may video na nga, ayaw nyo pa. Ayaw nyo ng video, so ano na lang, basahin na lang natin yung ano. Ibig sabihin, bugok talaga itong mga DDS, no? Maang-maangan. Maang-maangan pa talaga yun, no? Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Yan, eto. Bellica report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Sabi pa niya dito, some government infrastructure projects were either substandard or incomplete because 50% of the funds remain after corrupt activities reportedly happening in the DPWH of Public Works and Highways. Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Bellica said probably around 50% or less will only go to the projects. That's why we see substandard projects, incomplete projects. It's because of that system, Bellica said. Sabi pa niya dito, some congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. Ano sabi niya? Some congressmen pocketing kickbacks from DPWH corruption. So alam na ni Greco Bellica, ayan o, alam niya na may mga congressman na kumikickback. Ito pa, ang sabi pa niya, congressmen involved in DPWH graft. Ayan o, alam niya. Kaso, nung binigay na niya ang investigasyon kay Rodrigo Duterte at nakita doon kung sino yung mga sangkot, bigla silang nanahimik at bigla nilang itinigil ang lahat ng investigasyon at walang kinasuhan, walang pinakulong dahil puro kaalyado ang sangkot. Yan ang nagsusuligaw na katotohanan na hindi nyo pwedeng madibang dahil yan ay totoo. Iyak kayo ngayon. Iyak kayo ngayon kasi wala kayong pagdibang. Iyak kayo ngayon kasi merong resibo, may katotohanan, may datos. Iyak na lang kayo. 'Di ba?
Yan ang sabi ko sa inyo. Ang pagkakaiba ng BBM vloggers at DDS vloggers, ang DDS vloggers ay puro laway, puro pagbibintang, pero walang ebidensya na pinakita. Ang ebidensya nila, ayun si Sarah, sinabi ni Sarah ganito daw. Sinabi ni Harry Roque ganito daw, pero walang tunay na datos. Kami, mga BBM vloggers, meron kaming datos, meron kaming mga pinagbabasihan, meron kaming mga videos, mga resibo, meron kaming mga clippings ng mga news, ng mga binalita, mga confirm. Sige nga. DDS, magano kayo? Ipagtanggol nyo yung Duterte administration, ipagtanggol nyo. Wala, hindi nyo magpagtanggol eh. Anong nakikita ko sa comment section? Ang lapad ng noo mo, ang pangit mo. Ganun na lang ang sinasabi nyo sa akin. Kasi nga, wala eh, hindi nyo kayang ipagtanggol, hindi nyo kayang i-debunk. Diba? Sabi ni Merdito Binonggo, luslos pud ni mo dong. Paglusi sa imong lagay dong, inato ni mong imong utin na gamay kayo nung utin dong. Ingon sa imong asawa dong, gamay kuno kayo ang imong utin, inato ni mo. Sorry guys Bisaya yun eh. Yung mga Bisaya dito nakakaintindi. Bibisayahin niyo pa ako, hindi niyo ba alam, taga Mindanao ako. Lus ninyo. Taga Mindanao ako, pero hindi ako Duterte. Dahil matalino ako. Hindi ako magpa-follow, hindi ako magkakagusto na mag-follow sa isang kurap na dating Pangulo. At saka kumikitil ng mga buhay ng mga inosenteng mamamayan. At bangag pa. Meron pang drug business. Hindi ako mag-idolize sa ganyang klaseng pangulo. Bastos pa. Yung mga babae, tinatrato ng mga hostess, ng mga GRO. Pero pinaghahalikan lang niya sa labi ang mga babae, pinagyayakap niya. Kung ano-ano nang na-imagine yung mga kalibugan niya. Ayokong mag-idolize sa ganyang klaseng pangulo ng Pilipinas. Ang pangulo ko, disente, Bongbong Marcos. Ang pangulo ko, professional. Iisang asawa, ang mga anak niya, kita mo naman, magagalang. Mga mabubuting tao. Anak ni Duterte. Yung ano niya, yung isa niyang anak na bunso, tingnan mo kung umasta. Masahol pa sa pokpok. Diba? Tingnan mo kung umasta. Pinakita na yung, my God, kita na yung kigul, kita na yung ano niya. My God. Pagkatapos, dumadaan pa sa FYP ng TikTok ko yung video na noon, yung girlfriend, yung boyfriend niya na basketballista. Nasa loob sila ng kwarto, naghahalikan. My God, bata pa siya noon Nasa loob ng kwarto, kung ano nang ginagagawa, nasa kama. My God, tatay mo, presidente. Yung ate mo, vice president, ganyan ka umasta. Kung anong ginagawa niyo sa loob ng kwarto, isikreto niyo na, huwag niyo nang i-TikTok. May gulay. Kakahiya kayo. Walang masabi ang mga DDS. Ano sinasabi ng DDS dyan? Paghilom, hanggang dyan lang kayo. Kasi hindi nyo kayang i-debunk ang mga sinasabi ko. Diba? Kaya hanggang dyan na lang kayo sa ad hominem. Hanggang dyan na lang kayo sa paninira nyo at sa panlalait nyo sa itsura ko. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi hindi nyo kayang i-debunk ang mga sinasabi ko dahil meron akong resibo. Diba?
Paano pa natin yung yung video, no? Greco Bellica. Yan. Mga city engineers, USEC, tumanggi at contractors na kanilang inimbestigahan. Kaugnay sa sinasabi Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ng mga kongresista at contractors na kanilang Ayaw pangalanan. Kaugnay sa sinasabing Ayaw. katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Sa laging handa briefing itong weekend, sinabi ni Bellica na makukompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin niya ito. Noong nakaraang linggo, isiniwala ni Bellica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang impluensya para makinabang sa ilang proyekto. Ah. Daw dito ang ilang district engineers ng DPWH. So, ang sabi dito, tumanggi si Greco Bellica na pangalanan, yung mga involved na mga kongresista, yung mga involved na sa DPWH, sa mga district engineers, sa mga city engineers, USEC, tumanggi si Greco Bellica. Ayaw niya. Anong sabi ni Greco Bellica? Hindi daw pwede kasi kumbaga maunsyang daw yung kanilang operation, etc. Pero ngayon, mga kaibigan, tingnan niya naman ang napakadaldal niya at gusto niya. Kung nakapangalanan niya na, iano niya na lahat. Diba? Ngayon, ang daldal niya. Pero sa kanyang panahon, hindi wala silang kinasuhan, hindi wala silang pinakulong. Ang kakapal ng mukha ng mga opisyal ngayon. Eto siya ngayon. Tama, sobrang kapal. Alam na galit ng tao, alam na ayaw ng tao. In fact, huling-huli na sila ng tao. Tama? Narinig na natin ang lahat na kailangan nating marinig ng kanilang pagnanakaw at paano nila inabuso ang pondo sa pamagitan ng flood control. Tama po ba? Alam na natin eh. Alam na natin na sa Kongreso nagsimula ang mga mastermind. Tama po ba? Tapos, itinuturo nila ang sisi sa DPWH sa sa mga kontraktor. Kung kumita yung mga taga-DPWH at kumita yung kontraktor, mas malaki ang kinita ng mga congressman. So, yan mga kaibigan na, yan yung sinasabi natin. Bakit ginawa niya ito? Bakit ginawa ito ng past administration? Bakit hindi nila kinasuhan? Bakit nila napakulong? Dahil alam na nila na mayroong mga congressman na nagpapaket ng mga pondo na sila ay nangungisyon sa korupsyon dyan sa DPWH. Alam na ng Duterte administration ang mga nangyayari na mayroong korupsyon dito sa DPWH. At mismo si Digo ang nagsabi niyan, diba? Nasa DPWH, meron dyan, marami dyan ghost projects. Alam na ni Digo, mga kababayan. So, in short, mga kaibigan, mukhang ayaw talaga ni Digong na kasuhan itong mga kongresista na to, itong mga involved sa DPWH corruption. Mukhang ayaw talaga ni Digong kasuhan. Bakit? Bakit ayaw ni Digong kasuhan? Bakit ayaw niya ipakulong? Kasi mostly kaalyado niya. At syempre kapag kaalyado niya, mga kaibigan, takot si Digong. Takot si Digong na bumami ang kanyang kaaway. Takot si Digong na i-expose ang nangyayari sa administrasyon niya. Takot si Digong na malaman ng taong bayan na mayroon palang ganitong nangyayari sa kanyang administrasyon. Takot si Digong na ang mga tao ay mag-rally. So, ito ang pagkakaiba ni Digong at saka ng administrasyon ngayon kasi ang Pangulo po natin ngayon ay hindi natakot. Buong tapang na kanyang in-expose ito sa kanyang zona at nagpatawag siya ng full investigation para talagang itong korupsyon ay mahinto na. So malaki po ang pagkakaiba. Napakatapang ng ating Pangulo, BBM, na i-expose itong mga katiwalian nito para ito ay magkaroon ng tuldok. Si Digong, mga kaibigan, takot siya. Bali wala sa kanya kahit na magtuloy-tuloy ang korupsyon, hindi niya i-expose yan dahil natatakot siya na maapektuhan ang kanyang gobyerno. Ayaw niya masira ang kanyang rating, ang mataas na rating, ayaw niya masira ang trust ng taong bayan